Do not ask me. I'm asking you. Yes or no only. That's a very categorical Same question. with Justice Baldos. I vote for in favor of the negative because it is very clearly provided under such a law that a 16-year-old can give already consent in sexual I am activity. inclined to think that it is the age of 16 is the age of sexual consent, and therefore I give it to the negative side. Categorically stated there that the age of sexual consent is 16. The official statement of the Senate will bind me as a judge. So, there being no other sources to draw an answer from. No? That the age of consent is the Ito po si Fiscal EJ at your service. Good day po sa lahat. Short video lang po ito. Nais ko lang sagutin ang mga patutsyada ni Attorney Libayan tungkol na naman sa resulta ng debate namin sa age of sexual consent. Can you imagine, 200 days na pala since naganap ang debate pero itong si Attorney Libayan panay iyak pa rin sa channel niya. Nag-aakusa na naman na meron daw akong mga personal attack sa kanya during the debate. Gumamit daw ako ng dirty tactics. At gumawa daw ako ng kung ano-ano na hindi tama. Una sa lahat, saan kita pinersonal dun ha? Attorney Libayan, ako ba ang nagsabi na mga pedophiles ang mga taong naniniwala na 16 ang age of sexual consent? Ako ba ang nagsabi na mga enablers of pedophilia in the Philippines, sila Meloyap at Ecclesiastico at ang mga taong naniniwala sa kanila? At bakit ko naman hindi isasali sa debate ang video na yon? Di ba part yun ng argument mo against people who believe that 16 is the age of sexual consent? Labeling them as pedophiles para mabash sila ng mga supporters mo? That was why in that debate, I took the opportunity to disabuse the minds of your followers who think that we are pedophiles just because we believe that 16 is the age of sexual consent. Pinalalabas mo lang na pinersonal kita dahil nakakahiya nga naman sa isang abogado na tawagin mong pedophiles at enablers of pedophilia ang mga taong kumukontra sa iyo patungkol sa age of sexual consent. And for the record, Attorney Libayan, never did I make any personal attack against you during the debate. Never did I use words to personally insult your person or your character. Everything I said in that debate were arguments based on law and jurisprudence. Teka, baka iniisip mong pinersonal kita dahil binabara kita while you were under cross. Hindi yun pamemersonal, Attorney Libayan. Pag under cross ka kasi, sumagot ka sa tanong, yes or no only. Huwag kang sumagot ng patanong para hindi ka masabihan ng, don't ask me, I'm asking you. And with respect to the new case that you brought up, was that decided by a division or decided en banc? Why is that material? Do not ask me. I'm asking you. Pangalawa, gumamit daw ako ng dirty tactics. Umiiyak si Attorney Libayan dahil ginamit ko raw ang past videos niya sa debate. Yes, ginamit ko ang past videos mo, pero past videos yun tungkol sa stand mo about age of sexual consent. At bakit hindi ko gagamitin? Meron bang nakasaad sa debate rules at debate format na bawal gumamit ng past videos as reference or evidence? Meron bang nakasaad sa rules na bawal mag-hide ng mga videos? Wala naman, di ba? So there is utterly no basis for you to say na gumamit ako ng dirty tactics because walang ipinagbabawal sa rules na mismong pinagkasunduan natin. Kung itinago ko man ang mga videos ko, strategy ang tawag dun. Hindi naman ako tanga na hahayaan ko na lang gamitin ang videos ko against me. Pero wala naman talaga kayong mabubutasan dahil everything that I said in my videos, yun pa rin ang ginamit kong arguments during the debate. Kung wala man kayong naggamit na videos ko during the debate, hindi ko na problema yun. Most importantly, the debate was merely a culmination of the arguments raised by the two sides to the controversy. Hindi pa nagko-cross ang landas natin, Attorney Libayan, nag-argue na kayo about age of sexual consent. Kaya nga nagkaroon ng debate dahil na rin sa hamon mo.
Tapos ngayon, you are accusing me of employing dirty tactics dahil I confronted you with evidence of your own prior inconsistent statements? You cannot impose on me that I should have only asked you questions related to your speech, which I am sorry to say, I found wanting in substance. Akala ko nga, nagbablog ka lang eh. Anong sabi mo? Gumawa ako ng kung ano-ano na hindi tama? Bakit hindi mo ma-specify, Attorney Libayan? Ano ba yung kung ano-ano na iniiyak mo dyan? Hindi naman pala tama, bakit hindi ka pinanigan ng mga hurado? Bakit ako 3, ikaw 0? Ba't ako ang sinisisi mo sa pagkatalo mo? Di ba dun ka dapat magreklamo sa mga hurado dahil hindi nila nakita ang galing mo sa debate? Sabi pa ni Attorney Libayan, you know the reason why you feel that way is because you don't know what the real fight is. Sus Mariosep, pati ba naman feelings ko, Attorney Libayan, pinangungunahan mo? Of course, ba't ako malulungkot? Sa pagkakaalam ko, I celebrated with my family, friends, and supporters. I expanded my circle and gained new followers. Hindi po ako nalungkot, Attorney Libayan, bagkus tuwang-tuwa pa nga ako dahil na-prove ko na tama ang paniniwala ko sa isyong hanggang ngayon iniiyakan mo pa rin. Ano ka mo? I don't know what the real fight is? Tell it to the Marines, Attorney Libayan. Sure ka hindi ko alam? Championing the children, di ba? Kung totoong may ipinaglalaban ka, ipakita mo ang pruweba ng ipinaglalaban mo. Di ba pinayuhan ka ni Justice Herrera to go to Congress? O asa na yung kinakalap mong signatures para sa petition mo? Ano na ang sabi ni Congresswoman, Congressman, o talaga bang may congressman na lumapit sa'yo para suportahan ka sa ipinaglalaban mo? 203 days na since naganap ang debate. I-update mo naman kami sa progress ng ipinaglalaban mo. Huwag puro reklamo sa resulta ng debate. In the first place, wala talaga akong pakialam sa ipinaglalaban mo kung meron man. Pero may pakialam ako sa ipinaglalaban ko. That is, ang magturo ng tamang batas so that the public will be guided about the letter and spirit of the law. Ano ka mo? Ikaw ang tunay na nanalo? Sige, pero ang tawag dyan ay self-serving statement. Maliit lang po ang probative value niyan, if not 0 ang weight niyan as evidence. On the other hand, hindi po ako, but sila ang may sabi kung sino ang tunay na nanalo during that debate. Para sa akin, from my mind and to my persuasion, I am inclined to sustain that it is the age of 16 that is the age of sexual consent, and therefore I give it to the negative side. And so with that, same with Justice Baldos, I vote in favor of the negative. So I would go to support the negative side. I go with the suggestion of the debater who expounded on the negative side that we should go to Congress and possibly ask Congress to study whether to increase further the age of consent to 18. So hanggang dito na lamang po tayo and see you in my next video. Maraming salamat po.